Hi, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa aking channel. Pag-uusapan natin ngayon ay ang tungkol sa isang empleyado ng agency, no, na mukhang pinag-iinitan ng kanyang agency. No. So, dahil lang na nagsumbong ito sa Department of Labor. So, naglole siya, na-trigger yung agency niya, na employer niya. Kaya ang ginawa, tinanggal siya doon sa principal kung saan siya nakadeploy. In short, binalik agency siya. Ano raw yung kanyang pwedeng gawin sa ganyang sitwasyon? At ano ang advice daw sa kanya? Bago ang lahat, shoutout muna natin yung ating mga masugid na taga-subaybay, no? Yung mga subscribers natin, followers natin dito. Alright. Ito ang specific question ng ating subscriber. Sabi niya, "Hi po attorney, ano po advice niyo sa akin? Bali ginawan po ako ng violation ng manager ko na di naman po totoo. Napatunayan ko po iyon at nanalo ako sa dole, sabay tinanggal na ako. Kasi nagka-issue na daw po ako at matatapos na daw ang kontrata ng agency ko sa kumpanya. Bale, pinalast day ako September 30, pero October 30 pa po matatapos ang kumpanya sa agency ko. At verbal lang yung sinabi sa akin ng HR ko sa agency. Under agency po kasi ako. Tama po ba yung ginawa sa akin? Na ganon-ganon lang ako ibalik sa agency ko kasi din naman daw po yung kumpanya ang employer ko. Thanks po. Sana po manotice niyo po ako." Well, para maintindihan natin, lalo na yung mga nanonood na hindi naman familiar sa job contracting, no? Ito yung batas natin sa labor na makikita sa Articles 106 to 109 ng Labor Code, at ang implementing rules and regulations dito ay ang DO 174 as amended. Pag sinabi mo kasing agency, sila ay isang job contracting company na naghahanap ng mga kliyente na ang tawag nila ay principal at nag-offer ng kanilang services. Kapag nagkasundo itong agency at yung principal sa services na ipe-perform ng agency sa principal, magpapadala ng mga tao itong agency doon sa opisina ng principal para gawin yung pinag-usapan nilang services. Halimbawa, ang kumpanya, Company A, at ang principal, Company B. Si Company B nangangailangan ng janitorial services. Si Company A ay lisensyado na mag-render ng janitorial services. So, pag nagkasundo sila, magpapadala ng mga tao na maggagawa ng janitorial services doon sa opisina ng Company B. The same thing with mga assistant cashier sa mga department stores or any assistant staff doon, no? Covered yung mga ganyan. Mga guards natin, ano, under
sa PR sa security service naman. So ganun ang setup niya. Ang empleyado na pinadala doon sa principal, siya ay empleyado ng agency. Hindi siya empleyado ng principal or client. Kaya ang tawag sa kanilang relasyon dyan ay trilateral. Trilateral from the word tri, ibig sabihin tatlo. Tatlo kasi sila ang nagkikipagkontrata dyan. Si A, yung agency, si B, yung kliyente or yung principal, tsaka si empleyado ng agency, yung pangatlo. So, parang triangle sila, no? Trilateral. Ngayon, itong sitwasyon niya, sabi niya, na si subscriber natin ay empleyado ng agency. Ginawan-gawan daw siya ng violation ng kanyang manager. So, bogus, fake na offenses or violation na nagdala sa kanila sa Department of Labor. And it turned out na napatunayan na walang kasalanan itong si subscriber natin. Kaya pinanigan ito malamang ng dole, although di niya sinabi doon sa kanyang comment. Ngayon, na-trigger ito, nagalit yung kanyang manager and eventually siguro itong kanyang agency. So ang ginawa, pinreterminate ang kanyang kontrata, ang kanyang deployment doon sa principal na ang ibig sabihin, pinaalis agad siya roon at naging balik agency siya, no? Pinalast day siya ng September 30 kahit na hanggang October 30 pa ang kontrata ng kumpanya doon sa principal, no? At verbal lang naman sinabi sa kanya yung ganon. So, syempre, ang question niya rito, kung tama daw ba yung ginawa sa kanya, no? At kung ano ang may advice daw sa kanya. Unang-una, hindi tama ang ginawa sa iyo kasi retaliatory ang nangyari dyan. Ibig sabihin, ginantihan ka lang kasi nagreklamo ka sa dole dahil doon sa maling paratang sa iyo or sa bintang sa iyo or peke na violation para magkaroon ka ng offense. So, nag-retaliate or gumanti yung ang employer mo, yung agency, kaya inalis ka doon sa principal, no? Kahit na dapat hanggang October 30 ka pa. Pinutol up to September 30 lang kasi galit siya sa iyo. So, sa ganyang sitwasyon pa lang, maling-mali na yung kumpanya mo dyan. Hindi tama ang ginawa sa iyo. Ngayon, ang tanong, sa ganyan ba ano ang ma-advise natin? Well, yan kasi ay pwedeng pumasok sa tinatawag na constructive dismissal. Ang constructive dismissal ay isang dismissal in disguise. Ang ibig sabihin, yan ay isang pagkatanggal sa trabaho na kahit hindi ka naman nakatanggap ng sulat na tanggal ka na o hindi ka sinabihang tanggal ka na, ay parang tinanggal ka na rin dahil sa trato sa'yo. Ano ba yung trato sa'yo? Ang trato sa'yo, mayroon pang abuso, mayroon pang iinsulto, nagiging imposible na ang iyong pagtatrabaho. Hindi mo nakakayanin, unbearable treatment na sa'yo, no? So parang tinanggal ka na rin dahil sa trato sa'yo. Now, ito, sa tingin ko lang, sa palagay ko lang, no? Kung mabibigyan ng sapat na ebidensya, naniniwala ako na ito ay pwedeng pumasok sa constructive dismissal. Kasi the fact na ikaw ay inalis doon sa deployment mo na dapat hanggang October 30 ka, ginawang September 30 pa lang, nang wala namang sapat or legal na dahilan, iyan ay isang constructive dismissal na kasi ginagawa ng imposible ang iyong employment status. Nagkaroon na ng discrimination, di ba? Naging prejudicial na ang treatment sa iyo, naging inconvenient na. Lahat pasok sa elemento ng constructive dismissal. Para ka na rin tinanggal niyan. No? So, hindi tama ang ginawa ni employer dahil lang actually ang pinanggalingan, galit siya sa iyo. Nagalit siya sa iyo kasi pinalagan mo ang bintang niya. Kaya nung nagsumbong ka sa Department of Labor at malamang napahiya ito doon,
nung pinanigan ka ng Department of Labor. Kaya sa sobrang galit, nag-retaliate sa'yo na tinanggal ka doon sa principal na kung saan ka naka-deploy. Ngayon, totoo naman yung sinasabi nila na hindi naman talaga principal ang employer mo. Pero syempre, ang ibig natin sabihin, sa kontrata mo, naka-deploy ka doon hanggang matapos ang iyong kontrata ng October 30. Pero pinutol yun ng September 30 pa lang. Yan ay parang tinanggal ka na rin sa trabaho. For me, that's constructive dismissal. Ngayon, sabi mo, verbal lang. Ngayon, pag verbal, sabi nga natin, na ang isang verbal ay mahirap patunayan. Kasi syempre, kung lahat ng verbal paniniwalaan, ang magaling sa verbal, panalo na sa kaso, kahit puro kasinungalingan yung sinasabi niya. So, ang gawin mo dyan, i-chat mo or i-email, i-text mo yung iyong manager. Sasabihin mo lang naman na, sir, ako ay tinanggal ninyo noong September 30 doon sa aking principal, sa ating principal, kahit na dapat hanggang October 30 pa ako base sa aking kontrata. Ngayon, ito ho ba ay final na decision ng kumpanya? Kasi October 19 na ngayon, ilang araw ka na, ilang linggo ka nang walang trabaho. Kasi wala ka na nung September 30 pa lang. Balik agency ka, wala kang deployment nang hindi naman dapat. Kapag hindi ka nabigyan ng sapat na sagot, ay magsena ka na. No, magsampa ka ng kasong constructive dismissal laban diyan sa employer mo, no? So, guys, ako take note hindi ako nagbubuyo ng mga tao rito sa aking channel para mag-file ng kaso kasi I'm for peace, I'm for harmony sa ating labor, I'm for industrial peace kasi naiintindihan natin na ang isang employer at ang empleyado, sila ay mga importanteng sangkap ng isang ekonomiya, no? Na hindi pwedeng umandar ng maayos ang ating economy nang walang participation ang ating employer at walang participation ng ating employee. Pero pag ganitong mga sitwasyon na mayroong pang-aabuso, hindi tayo nag-aatubiling magrekomenda na dalhin na sa autoridad ang issue. Not because we want them to fight, it's because we want justice to be served. No? At least doon ma-ventilate, mabigyan din ng pagkakataon yung agency, yung employer, kung sakasakali naman talagang baka may rason din. Kasi ito syempre pinag-uusapan lang natin sa ating video, yung comments. No? It's very limited. Hindi naman ito full-blown exposition of facts of the case and documentary evidence or any form of evidence for that matter. So, if given a chance, makausap po rin ako, pumunta kayo sa opisina, mag-usap tayo, kung may mga kaso kayo, tingnan natin. Kasi ang aking sinasabi rito may be different kapag nakita ko na yung mga papeles ninyo o kung ano meron kayo, nag-uusap tayo. But then again, if there's anything more that you want to add, no, let me know sa comment, so we can make another video or follow up, or I can respond to your comment. But again, of course, thank you very much for watching this video, and I hope to see you in my next ones. Share nyo lang itong mga videos natin if ever you found them helpful sa inyo, na makatulong din sa iba. Again, maraming salamat sa inyong lahat. And I hope to see you in my next ones. God bless.